ating kwento kung saan dinadamayan ni Tupi si Rita habang umiiyak mula sa sofang kinakaupuan nila at di na kinaya ni Rita ang sitwasyon nila ni Baby Andrew na para bang napapraning siya kung hindi niya kasama ang kanyang anak. At sinabi niya kay Tupi, ipapaayos na niya sa lalong madaling panahon ng papel nila ni Baby Andrew papuntang Ireland. Napapakinggan ngayon ni Peterson ang mga binabalak ni Rita mula sa CCTV at di mapakali at isiping iiwanan na siya ni Rita kasama si Baby Andrew. Habang karga-karga naman niya at higpit ang yakap niya kay Baby Andrew. Okay, sige, kung yun ang makapagbibigay sa iyo ng peace of mind, tutulungan ko kayong makaalis, anya ni Tupi. Kaya naman naawa ito sa kanya. Sa araw na yon ay tinawagan ni Peterson ang kaibigan niyang abogado na si Ellie para gawan siya ng Soul of Custody letter para kay Baby Andrew. Nagulat ngayon ang kaibigan nito at kinakailangan na maibigay niya ang papel bago sumapit ang gabi, anya ni Peterson sa kanya. Sa bahay naman ni Raymond ay magkasama pa rin sila Tupi at Rita at nabanggit ni Rita regarding sa kaibigan niyang si Doc Claire na ibinabalitang kinabukasan daw ay may feedback na siya tungkol sa hospital na tatrabahuan nito doon. At pwede na din daw niyang asikasuhin yung requirements tungkol sa visa nila kasi malaki daw ang chance na makaalis na sila ni Baby Andrew. At sinisigurado naman ni Tupi na kung makakasama ba raw niya si Dr. Claire doon, anya kay Rita. Tumango naman si Rita at sinabing may tinitingnan na daw siyang apartment malapit sa kapatid niya. Kaya naman gumaan ang loob ni Tupi sa magiging sitwasyon nila puntang Ibayo. At sinabing tutulungan niya mag-asikaso sa mga papeles nila para pag pinuntahan niya sila ni Baby Andrew doon ay alam na rin daw niya ang gagawin niya. At tinanong na rin niya kung wala na bang dapat asikasuhin regarding sa annulment cases nila ni Peterson. Wala na. Lahat naman ng hearing namin ay hindi na pinupuntahan ni Peterson. Sabi ni Attorney Perez, basta sumunod daw si Peterson na hindi siya darating sa mga hearing ay ibibigay daw ang judge yung annulment. At pagkatapos nitong annulment namin ay aasikasuhin ko na ang pag-alis namin ni Andrew, anya ni Rita kay Tupi. Sa bahay ni Peterson ay araw na sunduin ni Rita si Baby Andrew mula kay Peterson. At hatid sundo niya si Tupi sa kanilang kotse. At paglabas ni Peterson at Rita mula sa bahay ay andun na nakaabang si Tupi at lumabas mula sa loob ng kotse. At nakita ito ni Peterson at may nasabi na naman ito sa kanya. Pagkakita niya kay Tupi, habang hawak na niya ang folder. Ano yan? Kayo na? Siya lagi mong kasama kapag sunduin ang anak ko? Sabay lingon at di na lang nagsalita si Rita about doon sa tinanong nito at kinuha na ang feeding bag ni Baby Andrew mula sa kanya. At pagkahakbang ni Rita mula sa kanya ay pinahinto ito para iabot ang nilalaman ng folder na naglalaman ng Soul of Custody paper na ipinagawa niya kay Ellie na kaibigan niya. At inabot ito sa kanya. Tinanggap naman ni Rita at tumungo na sa kotse. Ano daw yan, anya ni Tupi. Hindi ko alam pero hindi maganda ang kutob ko rito. Anya ni Rita, sabay niyayang umuwi na. Pagkarating sa bahay, binuksan ang folder at binasa ito kasama ang mga kaibigan nito. Gusto niya ng Soul of Custody ni Andrew, anya ni Tupi. Tarantado siya. Hindi talaga natatapos ang kasamaan niya. Baka gusto niyang palabasin na mas mabuti siyang magulang sa kanya kaysa sa akin. Kaya dapat sa kanya ang bata. Diyos ko, yung dinanas ko lang sa kanya nung nabuntis ako kay Andrew, halos mapatay niya yung bata nung binugbog niya ako. Tapos ganun-ganun na lang, aakuhin niya ang anak ko? Hindi ako makakapayag, anya ni Rita. Tatawagan natin si attorney, si Paulo, anya ni Tupi. Saktong hawak naman ni Raymond ang cellphone para tawagan na ito palayo sa kanila kasama si Maggie. At ipinapatuloy ang dalawang pag-uusap. Pupuntahan ko si Peterson, anya ni Rita. Ngunit pinigilan ni Tupi na wag. Yun ang gusto niyang mangyari at hindi rin ako makakapayag na mawala sa'yo si Andrew. At kung inaaman tayo ni Peterson, sa ganitong paraan ay lalabanan natin ang hayop na yun, anya ni Tupi. Sa attorney's office, habang papasok si Rita kasama ang abogado na si Attorney Perez, ay sinabi naman sa kanya na
wala pang feedback mula kay Attorney Paulo against sa protection order. At di rin alam ni Rita kung bakit natatagalan ang investigasyon. Let's just hope for the best. At kung katulad ng dati na hindi makakarating si Peterson sa mga hearing nyo, matatapos na ang annulment mo. Pero hindi pa ako tapos, kailangan pa nating ayusin ang adoption kay Andrew. Ako ang ina at ako dapat ang may parental authority sa anak ko, aniya ni Rita. At saktong bumungad naman si Peterson at ang kanyang kaibigang abogado na si Ellie. Nabigla silang dalawa dahil buong akala nila ay hindi sisipot si Peterson sa mga hearing nila, ngunit nagpunta sila doon para umattend ng hearing. Pagkatapos ng hearing, palabas na sila Peterson at Ellie. Gayong hinabol sila ni Rita at sinabing wala kang isang salita kung ano-ano ang pinagsasabi mo doon sa loob. Walang problema sa atin. Hindi totoo yung psychology incapacity mo. Napag-usapan natin ang tungkol dito para mapabilis ang kaso, di ba? Anya ni Rita na galit na galit. But I changed my mind. Anya ni Peterson. Kaya ka nag-file ng sole of custody sa anak ko? Anya ni Rita. Anak ko rin yon, Rita. Bakit ba palagi mong nakakalimutan na ama pa rin ako? At sa maniwala ka sa hindi, may karapatan pa rin ako sa anak ko. Anya ni Peterson. Walang hiya ka. Hintayin mo yung protection order ko dahil sa pambubugbog mo sa akin. Anya ni Rita. At hinahamon ni Peterson na ilabas na niya iyon. May maniniwala ba? Ilabas mo. Sige, kung ganyan ka lumaban, ilalabas ko yung impotence mo. Anya ni Rita. Go! Lalaban ako. Ilabas mo. So tatagal yung kaso. Siguro aabot ng 2 o 3 taon. Okay lang sa akin, Rita, na tumagal yung kaso. Kasi magpa-file din ako sa'yo ng kasong adultery sa inyo ni Tupi. Dahil sa kaso mo, makukulong ka at walang makakapigil sa akin na makuha ko ang anak ko. Napakasama mo. Sinampal ito ni Rita. Ginagawa ko ito para lang maibalik ka sa akin, Rita, upang maging buo muli ang pamilya natin. At di kailangan malayo sa iyo ang anak natin. Kahit anong gawin mo, hindi ako tanga para bumalik pa sa iyo. Anya ni Rita kay Peterson. Sa tingin mo makakatakas ka? Hindi mo pwedeng itakas palayo puntang Ireland ang anak ko. Anya ni Peterson. Nagtataka si Rita kung bakit nabanggit niya ang Ireland. Matapos ang usapan nila ay kinausap naman ni Rita si Tupi at sinabi ang mga binabalak ni Peterson na sasampahan daw sila ng kasong adultery. Paano niya yon alam? May nagsabi ba sa kanya? Anya ni Tupi. Yun nga din ang pinagtataka ko. Gayong tayong 3 lang nila Meggy ang nakakaalam doon. At yun ang nakapagtataka. Anya ni Rita. Mabuti pa, Tupi, huwag muna tayo magkita. Umiiling si Tupi. Ang gulo-gulo na ng sitwasyon. Kailangan makaisip muna ako ng paraan para maibigay ko yung seguridad ng proteksyon para sa anak ko kasi hindi ko kakayanin kapag nawala sa akin si Andrew. Kaya naman umokay si Tupi. Sa bahay ni Attorney Paulo, nandoon si Tupi kasama si Raymond. At pinag-uusapan kung bakit hindi pa umuusad ang kaso ni Rita laban kay Peterson. Wala na talaga ang hustisya sa bansang ito, anya ni Raymond. Hindi pa rin nawawala ang pagka-Alvarez niya at nagagawa pa rin niya ng paraan ang lahat ng ito, anya naman ni Paulo. Ngunit ipinagtataka pa rin ni Tupi ang tungkol sa Ireland. Bakit niya iyon alam? True, masyadong specific para sabihin ni Peterson yung Ireland. Ano yon? Parang may nakadikit na mic kay Rita? At lahat ng sinasabi ni Rita ay naririnig niya? Para siyang TV state na yung hindi mo alam na may kamerang nakasunod sa'yo. Nakakatakot, anya ni Raymond. At pumunta naman si Tupi sa bahay kung saan nandoon si Rita. At pagkapasok nito ay tinawag ni Aling Celia si Rita. At habang tinatawag nito ay tumitingin sa sulok-sulok si Tupi at chinecheck kung may kamera sa loob ng bahay. Dahil ipinagtataka niya ang mga pinag-uusapan nila recently ni Rita tungkol sa usapan nila noon ni Rita na habang tumatawag ito kay Rita, sinabihan ni Tupi na may sapaniki pala itong si Peterson. At ang mga iyon ay pinagtataka niya kung bakit alam niya, gayong silang dalawa lang ni Rita ang nasa sala noon. At tumingin siya sa may banda ng TV kung saan sila nanonood sa sala. At confirm na meron ngang nakakabit na kamera doon. Kaya naman, pagkababa ni Rita, dali itong kinausap ni Tupi at
tinanggal niya ang volume ng TV mula sa remote control para hindi marinig ang boses nila. Habang itong si Peterson naman ay pinapanood sila at nakitang may alam na si Tupi at nakita niya ang camera. Pagkawala ng volume, sinabi agad ni Tupi kay Rita na may camera sa loob ng bahay at siguro matagal na itong ikinabit. Nagulat si Rita sa nalaman niya. At hanggang dito na lang muna ang ating pagsasalaysay mga kaibigan at abangan ang susunod na yugto.